Tara guys, luto tayo ng pork sisig. So ito ang unang procedure natin. Papakuluan natin yung ating pork. Lagyan na natin ng tubig, asin, tapos papakuluan natin. Ang gamit ko ngayon ay pressure cooker para mabilis kong mapalambot. Kung wala nang pressure cooker sa inyo, okay lang naman sa kaldero natin pakuluan. Kahit gamit natin ay uling or kahoy, kalan. Ayan, mga sa pressure cooker 25 to 30 minutes malambot na siya. So ingat lang din sa paggamit ng pressure cooker kasi delikado siya, nakaka-aksidente kapag hindi tayo marunong pang gumamit. Mabilis kasi siya maluto sa pressure cooker, or kung may oven naman kayo, much better yung pagpapalambot ng ating karne. 40 to 45 minutes pag sa oven. Ayan ang karne natin kapag malambot na. Ngayon siya papalamigin natin bago natin isasalang sa mantika. Ayan ang ating mantika. Isalang na natin ang ating pork belly. Tatakpan natin siya para yung mga mantika niya hindi tumalsik kasi malakas ang talsik niyan eh. Ayan na guys, luto na yung ating pork belly na muntikan ng masunog, pero crispy pa yan. Muntikan lang siya masunog kasi di natin nabantayan ng saktong oras. Ayan, napakasarap niyan pulutan sa handaan. Sasawsaw natin sa ating sili. May lechon kawali na tayo. Ito ang mise en place natin sa ating pork sisig. Ito na yung pinakuluan natin, prinito. Ito na ang pork. Paggawa ng pork sisig ay yung paghihiwa ang pinakamatagal na proseso sa paggagawa ng pork sisig, kasi pipinuin natin yung mga karne. Maraming hiwaan na mangyayari, matagal, pero masarap naman kapag natapos natin ating mga pinaghirapan. Ganun naman sa buhay guys, di ba? Kapag naghirap tayo sa bandang dulo may sarap. Ayan ang palagi natin tatandaan. Di bale nang mahirapan sa una, basta sa bandang huli magsasaya tayo. Sobrang daming hiwaan na mangyayari. Pagkatapos natin hiwain yung pork, yung chili, hiwain natin yung onion. Pagkatapos natin mahiwa lahat, timplahan na natin ng asin, paminta, kaunting soy sauce, lemon, MSG. Tapos tikman natin kung pasado na sa ating panlasa guys.